Noong Agosto 2021, itinalaga ako ng mga leader para mga siwa sa gawaing pang-video. Karaniwan, bukod sa paggawa ko ng mga video, kailangan ko ring suriin ang mga video na ginawa ng mga kapatid ko. Lutasin ang anumang mga problema o paghihirap na naranasan nila sa kanilang mga tungkulin at makipagbahaginan at tumulong sa paglutas ng anumang mga kalagayang pinagdaraanan nila. Sa simula, nagawa kong ibigay ang lahat ko sa aking tungkulin. Pero makalipas ang ilang panahon, nagsimula akong maramdamang nakakaabala at nakakapagod ito. Naisip ko na napakaraming gawaing kailangang gawin araw-araw. At kung susubukan kong asikasuhin at lutasin ang lahat ng paisa-isa, talagang labis itong nakakapagod. Mas mabuti na lang sigurong maging isang miyembro ng pangkat at gumawa ng sarili kong mga video nang wala ang lahat ng alalahanin at pagod na ito. Nakita ko rin na karaniwang napakaseryoso ng mga kapatid ko sa kanilang mga tungkulin, kaya naisip ko na hindi na kailangang magsuri ng madalas. Tutal, bakit ko pa kailangang paguri ng husto ang sarili ko? Pagkatapos niyon, bukod sa paggawa ng mga video ayon sa schedule, itinigil ko ang pagbibigay ng labis na pansin sa ibang mga usapin sa pangkat. Bihira akong magbuod ng mga paglihis o problema sa aming mga tungkulin kasama ang mga kapatid ko. At halos hindi ko kailanman nalutas ang kanilang mga maling kalagayan. Minsan ay pinapaalalahanan ako ng mga kapatid ko na tapusin ang ilang gampanin sa takdang oras. At nakakairita para sa akin ang mga paalala nila. At kapag hinihimok nila ako ng ilang ulit pa, nagsisimula akong makaramdam ng paglaban. Hindi ba't ginagawa ko na? Sa bilis ko, kahit gaano niyo pa ako udyukan, hindi na ako bibilis pa. Sa pamumuhay sa ganitong kalagayan, mas lalo akong nawalan ng pagpapahalaga sa pasanin sa tungkulin ko. At makalipas ang ilang panahon, naramdaman kong lubhang nakakabagot ang tungkulin ko. At nakaramdam ako ng kahungkagan sa puso ko. Gayunpaman, noong panahong iyon, manhid ako at hindi ako kailanman nagnilay sa aking sarili. Minsan, napansin ng mga leader na hindi umusad ng ilang araw ang paggawa ng video ni Sister Paula. At pinaalalahanan nila akong subaybayan at alamin ang sitwasyon para makita kung ano ang mga paghihirap na kinakaharap ni Sister Paula at para tumulong na malutas ang mga iyon. Kaya agad kong tinanong ang kalagayan niya at nalaman kong kamakailan naging medyo pasibo siya sa kanyang mga tungkulin at nabihira niyang hangaring makipagbahaginan o talakayin ang mga problema sa kanyang gawain. Naisip ko na dapat kong alamin ng detalyado ang sitwasyon. Pero naisip ko na kung may mahanap akong anumang mga problema, kailangan ko pang makipagbahaginan at lutasin ang mga iyon na talaga namang abala. Hindi naman ganoon kabagal ang pag-usad ng gawain, kaya hindi siguro ito malaking bagay. Kaya hindi ko na masinsinang inalampa ang mga bagay na ito. At dito na natigil ang usaping ito. Hanggang sa isang araw, napansin ng mga leader na halos nangalahati ang bilang ng mga video na nagawa namin noong buwang iyon kumpara sa nakaraang buwan, na direktang nakaantala sa pag-usad ng gawaing pang-video. Kaya hinimok nila kaming hanapin ang dahilan at pinungusan at inilantad nila kami dahil ginagampanan namin ang aming mga tungkulin ng pabaya at wala kaming pagpapahalaga sa responsibilidad at sinabi nilang hindi tapat ang ganitong paraan ng paggampan ng aming mga tungkulin. Sinabi nilang kung hindi kami magsisisi, kamumuhian kami ng Diyos. Talagang nabagabag ako. At lalo pa nang marinig kong banggitin ng mga leader ang mga salitang mabagal na pag-usad, hindi tapat, at kamumuhian ng Diyos. Lalo akong nabalisa
at hindi ko man lang maiangat ang ulo ko. Kalaunan, sa pagbubuod ng gawain, nagbukas ng saloobin ang mga kapatid ko tungkol sa kanilang mga kalagayan. Sinabi nilang kamakailan, sa kanilang mga tungkulin, namumuhay sila sa mga kalagayan ng pagpapakasasa sa kaginhawahan ng laman, ginagampanan ang kanilang mga tungkulin ng walang pagmamadali, hindi nagsisikap na maging mahusay, at na ang mga gampaning maaaring matapos sa kalahating araw ay nagtatagal ng isang buong araw o higit pa, na direktang nakakaapekto sa pag-usad ng gawaing pang-video. Nang marinig ko ang tungkol sa mga kalagayan ng mga kapatid ko at ang kanilang mga saloobin sa kanilang mga tungkulin, nakaramdam talaga ako ng pagsisisi. At paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Malinaw namang napansin ko ang ilang issue. Kaya bakit hindi ko agad na inalam at nilutas ang mga ito sa tamang oras? Sa isa sa mga devosyonal ko, binasa ko ang mga salita ng Diyos. Anong uri ng mga pagpapamalas at katangian ang ipinapakita niyong mga sobrang tamad? Una, sa anumang bagay na ginagawa nila, pabasta-basta silang kumikilos. Nag-aaksaya ng oras, nagmamabagal, at nagpapahinga at nagpapaliban hanggat maaari. Pangalawa, wala silang pakialam sa gawain ng iglesia. Para sa kanila, maaari naman itong gawin ng sino mang may gusto ng pag-aalala tungkol sa gayong mga bagay. Hindi nila gagawin ito. Kapag nag-aalala nga sila tungkol sa isang bagay, para ito sa sarili nilang kasikatan, pakinabang, at katayuan. Ang mahalaga lang para sa kanila ay na natatamasa nila ang mga pakinabang ng katayuan. Pangatlo, umiiwas sila sa paghihirap sa gawain nila. Hindi nila matanggap na nakapapagod ng kahit kaunti ang gawain nila. Labis na sumasama ang loob nila kung ganoon nga. At hindi nila kayang magtiis ng paghihirap o magbayad ng halaga. Pang-apat, hindi nila kayang magtiyaga sa anumang gawaing ginagawa nila. Palagi silang sumusuko sa kalagitnaan at hindi nakatatapos ng mga bagay-bagay. Kung pansamantala silang nasa isang mabuting kalagayan, maaari silang gumawa ng kaunting gawain dahil sa katuwaan. Pero kung nangangailangan ng pangmatagalang dedikasyon ang isang bagay at palagi silang ginagawang abala nito, kailangan itong pag-isipan ng husto at nakapapagod ito sa katawan nila. Sa paglipas ng panahon ay magsisimula silang magreklamo. Halimbawa, ang ilang leader ang nangangasiwa ng gawain ng iglesia at bago at sariwa ito para sa kanila sa simula. Malaki ang motibasyon nila sa kanilang pagbabahagi sa katotohanan at kapag nakikita nilang may mga problema ang mga kapatid, nagagawa nilang tumulong at lutasin ang mga ito. Pero matapos ang pansamantalang pagtitiyaga, nagsisimula na silang makaramdam na masyadong nakakapagod ang gawain ng pamumuno at nagiging negatibo sila. Ninanais nilang lumipat sa mas madaling trabaho at hindi sila handang magtiis ng paghihirap. Kulang ang gayong mga tao sa pagtitiyaga. Panlima, ang isa pang katangian na nakatutukoy sa mga tamad na tao ay ang pag-aatubili nilang gumawa ng tunay na gawain. Sa sandaling magdusa ang laman nila, nagpapalusot sila para iwasan at takasan ang gawain nila o ipinapasa nila ito sa ibang tao. At kapag natapos ng taong iyon ang gawain, sila mismo ang umaani sa mga gantimpala ng walang kahihiyan. Ito ang 5 pangunahing katangian ng mga taong tamad. Dapat kayong magsuri para makita ninyo kung may gayong mga tamad na tao sa mga lider at manggagawa sa mga iglesia. Kung may makita kayong isa, dapat siyang tanggalin kaagad. Makagagawa ba ng mabuting gawain bilang leader ang mga tamad? Anumang uri ng kakayahan ang meron sila,
o anuman ang kalidad ng kanilang pagkatao. Kung tamad sila, hindi nila magagawa ng maayos ang gawain nila at maaantala nila ang gawain at mga importanteng usapin. May sari-saring aspekto ang gawain ng iglesia. Ang bawat aspekto nito ay may kaakibat na maraming detalyadong gampanin at nangangailangan ng pagbabahagi tungkol sa katotohanan para malutas ang mga problema upang magawa ang gawain ng maayos. Sa makatwid, dapat maging masigasig ang mga lider at manggagawa. Kailangan nilang gumawa ng maraming pag-uusap at maraming gawain araw-araw para matiyak ang pagiging epektibo ng gawain. Kung masyadong kaunti ang pagsasalita o gagawin nila, walang magiging resulta. Kaya, kung tamad ang isang leader o manggagawa, tiyak na isa siyang huwad na leader at walang kakayahang gumawa ng tunay na gawain. Hindi gumagawa ng tunay na gawain ang mga tamad na tao. Lalong hindi sila pumupunta sa mga lugar ng trabaho at hindi sila handang lutasin ang mga problema o makisangkot sa anumang partikular na gawain. Wala silang nikatiting na pagkaunawa o pagkaarok sa mga problema sa anumang gawain. Meron lang silang paimbabaw, malabong ideya sa isipan nila mula sa pakikinig sa sinabi ng iba, at iniraraos nila ang gawain sa pangangaral lang ng kaunting doktrina. Magagawa ba ninyong makilatis ang ganitong uri ng leader? Makikilala ba ninyo na siya ay huwad na leader? Medyo. Pabasta-basta ang mga taong tamad sa anumang tungkuling ginagampanan nila. Anuman ang tungkulin, wala silang pagtitiyaga. Paminsan-minsang gumagawa at nagrereklamo sa tuwing dumaranas sila ng ilang paghihirap, naglalabas ng mga walang katapusang hinaing. Inaalipusta nila ang sino mang pumupuna o pumupungo sa kanila, tulad ng isang taong mainitin ang ulo na nang iinsulto ng mga tao sa lansangan na palaging gustong ilabas ang kanyang galit sa iba at na hindi gustong gampanan ang tungkulin niya. Ano ang ipinapakita nitong pag-ayaw nilang gampanan ang tungkulin nila? Ipinapakita nito na hindi sila nagbubuhat ng pasanin. Ayaw nilang umako ng responsibilidad at sila ay mga taong tamad. Ayaw nilang magdusa ng mga paghihirap o magbayad ng halaga. Naaangkop itong lalo sa mga lider at manggagawa. Kung hindi sila nagdadala ng pasanin, maisasakatuparan ba nila ang mga responsibilidad ng mga lider at manggagawa? Talagang hindi. Ang mga taong tamad ay walang anumang nagagawa. Para ibuod ito sa dalawang salita, sila ay walang silbi. Para silang may kapansanan. Gaano man kahusay ang kakayahan ng mga taong tamad, paimbabaw lamang iyon. Kahit na may mahusay silang kakayahan, wala itong silbi. Masyado silang tamad. Alam nila ang dapat nilang gawin, ngunit hindi nila ito ginagawa. At kahit alam nila na may problema, hindi nila hinahanap ang katotohanan para lutasin ito. At bagamat alam nila kung anong mga paghihirap ang dapat nilang danasin para maging epektibo ang gawain, ayaw nilang tiisin ang mga makabuluhang paghihirap na ito. Kaya, hindi sila makapagkamit ng anumang katotohanan at hindi sila makagawa ng anumang tunay na gawain. Hindi nila nais na magtiis ng mga paghihirap na dapat tiisin ng mga tao. Ang alam lamang nila ay magpakasasa sa kaginhawahan, magtamasa ng mga panahon ng kagalakan at paglilibang, at magtamasa ng malaya at maluwag na buhay. Hindi ba't wala silang silbi? Ang mga taong hindi kayang tiisin ang paghihirap ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Iyong mga palaging nagnanais na mamuhay ng buhay ng isang parasito ay mga taong walang konsensya o katwiran. Sila ay mga halimaw, at ang gayong mga tao ay hindi angkop kahit gumampan ng trabaho.
Dahil hindi nila kayang tiisin ang paghihirap, kahit na kapag gumagampan nga sila ng trabaho, hindi nila ito magawa ng maayos. At kung nais nilang makamit ang katotohanan, mas lalong wala silang pag-asang makamit iyon. Ang isang taong hindi kayang magdusa at hindi nagmamahal sa katotohanan ay isang walang silbing tao. Ni hindi siya kalipikadong gumampan ng trabaho. Isa siyang halimaw na wala ni katiting na pagkatao. Dapat itiwalag ang gayong mga tao. Ito lang ang naaayon sa mga layunin ng Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kapag ginagampanan ng isang taong napakatamad ang kanyang tungkulin, palagi niyang nais na magsikap lang ng kaunti at magpakasasa sa kaginhawahan ng laman. Hindi siya nakararamdam ng pagpapahalaga sa pasanin o responsibilidad kapag ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. At kahit pa meron siyang mahusay na kakayahan o mga kapabilidad sa gawain, hindi siya mapagkakatiwalaan at hindi niya kayang gumawa ng tunay na gawain. Nagnilay ako sa sarili ko. Hindi ko pinamahalaan ng maayos ang gawain ng pangkat na humantong sa labis na pagbaba ng mga resulta ng gawaing pang-video. At nakita ko na ang mga pangunahing dahilan sa likod nito ay na talagang tamad ako. Nagpakasasa ako sa kaginhawahan ng laman at na ayaw kong magdusa at magbayad ng halaga. Sa pagbabalik tanaw, nakita ko na hindi nagtagal matapos kong simulang pangasiwaan ang gawaing pang-video. Nagsimula akong maramdaman na napakaraming bagay ang kailangang alalahanin. At na kung masusi kong gagawin ang bawat gampanin, kailangan kong magdusa at labis na mapagod. Kaya palagi kong nais na gumawa na lang ng sarili kong mga video at iwasang mag-alala sa mga bagay na ito. Sobrang tamad din akong alamin o tanungin ang tungkol sa mga kalagayan o paghihirap ng mga kapatid ko sa kanilang mga tungkulin. At palagi kong nararamdamang labis na nakakaabala ang paggawa nito. Kapag hinihimok ako ng iba tungkol sa pag-usad ng gawain ko, naiinis ako. At pakiramdam ko ay sobrang higpit nila sa akin at hindi nauunawaan ang mga paghihirap ko. Lalo na nang hilingin sa akin ng mga leader na alamin kung kumusta na ang paggampan ni Paula sa kanyang mga tungkulin. Bagamat napagtanto kong may problema, ayaw ko itong alamin ng detalyado. Dahil natatakot ako na kung may matuklasan akong problema, kailangan ko pang alalahanin ang tungkol dito at lutasin ito. Sa pagninilay sa saloobin ko sa aking tungkulin, nakita ko na tuwing nahaharap ako sa pisikal na pagdurusa o mga gampanin na nangangailangan ng pag-aalala, palagi kong nais na maging tuso at magpabaya at umiwas sa pagbabayad ng halaga. Ito mismo ang isinisiwalat ng Diyos tungkol sa mga taong tamad at walang silbi. Dahil sa aking katamaran, kabagalan, at kawalan ng responsibilidad, nabigo akong pangasiwaan at subaybayan ang gawain ng mga kapatid ko na humantong sa kawalan ng kahusayan sa tungkulin ng lahat at sa pamumuhay nilang lahat sa isang kalagayan ng pagpapakasasa sa kaginhawahan at kawalan ng pagsisikap na makausad. Nalabis na nakaapekto sa gawaing pang-video. Taglay ko ang titulo ng supervisor. Pero hindi ko tinupad ang mga responsibilidad ng isang supervisor kahit kaunti. Talagang pinipinsala ko ang sarili ko at ang iba. Sa puntong ito ko nakita na ang mga taong tamad ay may mahinang karakter. Hindi kayang gampanan ng maayos ang anumang gawain at hindi sila mapagkakatiwalaan. Kung hindi ko malulutas ang problema ko ng katamaran, hindi ko kailanman matutupad ang aking tungkulin. At sa huli, mauuwi lang akong kinamumuhian at itinitiwalag ng Diyos. Bilang tugon sa kalagayang ito, kinain at ininom ko ang mga kaugnay na salita mula sa Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung hindi kayang ipahayag ng mga tao ang nararapat nilang ipahayag
habang naglilingkod o makamit kung ano ang likas na posible para sa kanila, at sa halip ay kumikilos ng pabasta-basta, naiwala na nila ang gampaning dapat taglayin ng isang nilikha. Ang gayong mga tao ay kilala bilang mga walang kabuluhan. Sila ay mga walang silbing basura. Paano matatawag na mga nilikha ang gayong mga tao sa tunay na kahulugan? Hindi ba't mga bulok silang bagay na maningning sa labas, ngunit bulok sa loob? Kung nabibigo ang mga tao na tuparin ang kanilang tungkulin, dapat silang makonsensya at makadama ng pagkakautang. Dapat nilang kamuhian ang kanilang kahinaan at kawalang silbi. Ang kanilang pagiging mapaghimagsik at pagkatiwali. At bukod pa riyan, dapat nilang ibigay ang kanilang buhay sa Diyos. Saka lamang sila magiging mga nilikha na tunay na nagmamahal sa Diyos. At ang gayong mga tao lamang ang karapat-dapat na magtamasa ng mga pagpapala at pangako ng Diyos at magawa niyang perpekto. At paano naman ang nakararami sa inyo? Paano ninyo tinatrato ang Diyos na namumuhay sa piling ninyo? Paano ninyo nagampanan ang inyong tungkulin sa Kanyang harapan? Nagawa ba ninyo ang lahat ng ipinagawa sa inyo, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili ninyong buhay? Ano ang inyong naisakripisyo? Hindi ba marami kayong natanggap mula sa akin? Nakakakilatis ba kayo? Gaano kayo katapat sa akin? Paano ninyo ako napaglingkuran? At paano na ang lahat ng aking naipagkaloob sa inyo at nagawa para sa inyo? Nasuri na ba ninyo ang lahat ng ito? Nasuri na ba ninyong lahat at naikumpara ito sa kakatiting na konsensya sa inyong kalooban? Kanino maaaring maging karapat-dapat ang inyong mga salita at pagkilos? Karapat-dapat kaya ang napakaliit na sakripisyo ninyo sa lahat ng aking naipagkaloob sa inyo? Wala akong ibang pagpipilian at buong puso na akong naging deboto sa inyo. Subalit nagkikimkim kayo ng mga buktot na intensyon at hindi buo ang puso ninyo sa akin. Iyan ang tungkuling nagampanan ninyo. Ang kakarampot na papel na pinaglingkuran ninyo. Hindi ba't ganito? Hindi ba ninyo alam na lubos kayong bigong gampanan ang tungkulin ng isang nilikha? Paano kayo maituturing bilang isang nilikha? Hindi ba malinaw sa inyo ang inyong ipinapahayag at isinasabuhay? Nabigo kayong tuparin ang inyong tungkulin. Ngunit hinahangad ninyong matamo ang pagpaparaya at saganang biyaya ng Diyos. Ang gayong biyaya ay hindi na ihanda para sa mga walang silbi at mababang uri na katulad ninyo, kundi para sa mga iyong walang hinihinging kapalit at malugod na nagsasakripisyo. Ang mga taong katulad ninyo, na mga walang kakayahan, ay lubos na hindi karapat-dapat na matamasa ang biyaya ng langit. Hirap at walang katapusang kaparusahan lamang ang makakasama ninyo sa inyong mga araw. Kung hindi ninyo kayang maging deboto sa akin, ang inyong kapalaran ay magiging isang pagdurusa. Kung hindi ninyo kayang managot sa aking mga salita at aking gawain, ang kalalabasan ninyo ay isang kaparusahan. Lahat ng biyaya, pagpapala, at kamanghamanghang buhay sa kaharian ay hindi magkakaroon ng kinalaman sa inyo. Ito ang katapusang nararapat na mapasa inyo at ang bunga ng inyong sariling kagagawan. Nang harapin ko ang paghatol ng mga salita ng Diyos, labis akong nahiya. Noon, palagi kong iniisip na ang pagiging medyo tamad at pagbabayad ng kaunting halaga sa aking mga tungkulin ay hindi ganoon kalaking problema. Pero matapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko ang kaseryosohan ng problemang ito. Sa mga mata ng Diyos, ang pagtupad ng isang tao sa kanyang tungkulin sa abot ng kanyang makakaya at ang pagkakaroon ng tunay na pagpapasakop at katapatan sa Diyos ay ang kahulugan at halaga ng buhay ng isang nilikha. Kung ang tungkulin ng isang tao ay madalas ginagampanan ng pabasta-basta at hindi niya man lang natutupad ang mga responsibilidad na dapat niyang tuparin,
Ang taong iyon ay hindi karapat-dapat tawaging tao o nilikha. Sa pagninilay ko sa mga salita ng Diyos, nakaramdam ako ng malalim na pagkabagabag at takot. Nang aking isaalang-alang, nakita ko na bagamat sa panlabas ay ginagampanan ko ang mga tungkulin ko, sa puso ko, wala akong pagpapahalaga sa pasanin o responsibilidad. At palagi kong nararamdaman na ang mga bagay na ito ay nakakaabala at labis na nakakapagod. Madalas akong walang pakialam sa gawaing dapat subaybayan at sa mga problemang dapat lutasin. At kahit na tinatanong ko ang tungkol sa mga ito, ginagawa ko lang ito nang wala sa loob. Dahil natatakot ako na kung sisilipin ko ng mas malalim at makakita ako ng mga problema, kailangan ko pang pag-isipan ang paglutas sa mga ito. Para hindi magpakahirap at para magpakasasa sa kaginhawahan ng laman, sinadya kong baliwalain ang mga issue sa gawain at nagbulag-bulagan ako. Nalubos na nakaapekto sa pagiging epektibo ng gawain. Nakita ko na sa lahat ng ginagawa ko, palagi akong nandadaya, umiiwas sa gawain at kumikilos ng pabasta-basta. Sa anong paraan ako nagkaroon ng sinseridad sa Diyos? Sa anong paraan ko ginagampanan ang tungkulin ko? Malinaw na ako ang uri ng walang kwentang tao na isinisiwalat ng Diyos, na maningning sa labas, ngunit bulok sa loob. Naisip ko kung paanong ang Diyos, para iligtas ang tiwaling sangkatauhan, ay nagtiis ng matinding kahihiyan at pagdurusa. Nagkatawang tao para magpakita at gumawa. Bagamat labis ang inusig at tinugis ng masamang sisipi, at nilabanan at kinundena rin ng relihiyosong mundo, hindi kailanman itinigil ng Diyos ang kanyang gawain. Patuloy na ipinapahayag ang mga katotohanan para diligan, palaguin, at tustusan ang mga tao. Sa takot na baka hindi tayo makaunawa, palaging nagsasalita ng matyaga at detalyado ang Diyos. Gumagamit ng mga talinghaga, halimbawa, at iba't ibang perspektiba para mabilis nating maunawaan ang katotohanan at makamit ang pagbabago ng disposisyon. Buong puso ang dedikasyon ng Diyos sa kanyang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan, at binayaran niya ang buong halaga. Pero ako, na tumanggap ng pagliligtas ng Diyos, ay walang anumang sensiridad na suklian ang pagmamahal ng Diyos. At hindi ko man lang matupad ang tungkulin ng isang nilikha. Paano ko masasabing mayroon akong anumang pagkatao? Pagkatapos ay naisip ko si Noe, na matapos tanggapin ang atas ng Diyos, ay walang pagod na nagtrabaho para itayo ang arka. Gaano man kahirap ang proyekto, o gaano man karami ang mga paghihirap o hadlang, patuloy siyang nagsikap ng 120 taon hanggang sa matapos ang arka. Tiningnan ko ang karakter ni Noe, ang kanyang katapatan at pagpapasakop sa Diyos, at nakita kong siya ay isang taong may pagkatao at katwiran, isang tunay na likha, at isang taong karapat-dapat sa tiwala ng Diyos. Sa paghahambing, nakita kong wala man lang akong taglay na pinakapayak na antas ng normal na pagkatao. Hindi ko man lang magawa ang sinasabi ng konsensya ko. At talagang hindi karapat-dapat na tawaging tao. Kung mananatiling walang pagsisisi ang saloobin ko sa aking mga tungkulin, hindi ba't ibubunyag at ititiwalag ako ng Diyos? Habang iniisip ko ito, ay nakaramdam ako ng kaunting takot, pati na rin ng kaunting pagsisisi at pagkakonsensya. Kaya tahimik akong nagdasal sa Diyos at gumawa ng pagpapasya sa puso ko, na sa paggampan ng mga tungkulin ko sa hinaharap, tiyak na maghihimagsik ako laban sa laman at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para matupad ang mga tungkulin ko. Pagkatapos ng karanasang ito, mas mahusay ko nang nagampanan ang mga tungkulin ko kaysa dati. Araw-araw,
Bukod sa paggawa ng mga video, madalas ko ring inaalam kung kumusta na ang paggampan ng mga kapatid ko sa mga tungkulin nila. At anumang oras na magkaroon sila ng mga paghihirap o problema, nakikipagbahaginan ako sa kanila ng mga solusyon. Bagamat sa ganitong paraan ng paggampan ng aking mga tungkulin, ay kailangan kong mag-alala ng kaunti pa, nakaramdam ako ng kapayapaan at katiwasayan dahil alam kong ginagampanan ko ang mga tungkulin ko sa abot ng aking makakaya. Gayunpaman, dahil wala akong gaanong pagkaunawa sa kalikasang diwa ko, makalipas ang ilang panahon, bumalik ako sa kalagayan ng paghahangad ng kaginhawahan. Dahil dumami ang trabaho sa paggawa ng mga video, napakaraming gawaing kailangang asikasuhin halos araw-araw. At may ilang video na kailangang matapos sa loob ng itinakdang oras. May ilang video na may mas mataas na teknikal na kahingian at nangangailangan ng masusing pag-iisip at pagsasaalang-alang. Sa simula, nagagawa ko pang ibigay ang makakaya ko para matapos ang lahat. Pero makalipas ang ilang panahon, nagsimula akong magreklamo sa loob ko. Iniisip na napakaraming gawain araw-araw. Kailan ba ito mababawasan? Kung mababawasan lang sana ng kaunti ang trabaho, hindi sana ako masyadong mapapagod at mas giginhawa ang aking laman. Naalala ko isang beses, nagpadala sa akin ang isang sister ng higit sa 10 video ng sabay-sabay. Hiniling niyang suriin ko ang mga ito sa loob ng 2 araw. Nakaramdam ako ng kaunting paglaban. Iniisip ko na masusuri ko ba talaga ang lahat ng ito sa loob ng 2 araw? Hindi ba't mangangailangan iyon ng overtime? Bagamat wala akong sinasabi sa panlabas, paulit-ulit akong nagrereklamo sa sarili ko. Kalaunan, napagtanto kong hindi tama ang kalagayan ko at alam kong kailangan kong matuto mula sa sitwasyong ito. Sa mga sumunod na araw, madalas akong magnilay sa aking sarili. Bakit ba palagi kong nais pagbigyan ang laman ko kapag dumadami ang trabaho ng tungkulin ko? Ano ba talaga ang kumokontrol sa akin? Sa aking paghahanap, nagbasa ako ng ilang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kaya ano ang mga laso ni Satanas? Paano maipapahayag ang mga ito? Halimbawa, kung magtatanong ka ng paano dapat mamuhay ang mga tao, para saan ba dapat nabubuhay ang mga tao? Sasagot ang lahat ng tao. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ipinahahayag ng nag-iisang parirala lang na ito ang pinakaugat ng problema. Ang pilosopiya at lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Ano man ang hinahangad ng mga tao, ang totoo ay ginagawa nila ito para sa kanilang sarili. Kaya't nabubuhay silang lahat para sa kanilang sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ito ang pilosopiya sa buhay ng tao. At kinakatawan din ito ang kalikasan ng tao. Naging kalikasan na ng tiwaling sangkatauhan ang mga salitang ito. At ang mga ito ang tunay na larawan ng satanikong kalikasan ng tiwaling sangkatauhan. Ang satanikong kalikasang ito ang ganap na naging pundasyon para sa pag-iral ng tiwaling sangkatauhan. Sa loob ng ilang libong taon, namuhay ang tiwaling sangkatauhan ayon sa laso na ito ni Satanas hanggang sa kasalukuyang panahon. Pagdating sa laman, habang mas pinapaboran mo ito, mas lalo itong nagiging ganid. Nararapat itong makaranas ng kaunting pagdurusa. Ang mga taong dumaranas ng kaunting pagdurusa ay tatahak sa tamang landas at gagawa ng nararapat na gawain. Kung ang laman ay hindi nagtitiis ng pagdurusa, nagpapasasa sa kaginhawahan,
at lumalaki ito sa pugad ng ginhawa. Walang makakamit ang mga tao at imposible nilang makamtan ang katotohanan. Kapag naharap ang mga tao sa mga natural na sakuna at mga sakunang gawa ng tao, hindi sila magkakaroon ng katinuan at magiging di makatwiran. Sa paglipas ng panahon, magiging mas lalo lang silang salaula. Marami bang halimbawa nito? Iyong mapapansin na sa mundong walang pananampalataya, maraming mang-aawit at artista sa pelikula na talagang handang magtiis ng paghihirap at ialay ang kanilang sarili sa trabaho nila bago sila sumikat. Ngunit nang makamit na nila ang kasikatan at magsimula na silang kumita ng malaking pera, hindi na sila tumatahak sa tamang landas. Ang ilan sa kanila ay gumagamit ng droga. Ang ilan ay nagpapatiwakal at umiikli ang kanilang buhay. Ano ang sanhi nito? Sobra-sobra ang kanilang material na kasiyahan. Masyado silang komportable at hindi nila alam kung paano magkamit ng higit na kasiyahan o kasabikan. Ang ilan sa kanila ay gumagamit ng droga upang makahanap ng higit na kasabikan at kasiyahan. At paglipas ng panahon, hindi na nila ito kayang tigilan. Ang ilan ay namamatay dahil sa sobrang paggamit ng droga. At ang iba na hindi alam kung paano makaalpas dito ay nagpapatiwakal na lang sa bandang huli. Napakaraming halimbawa na ganito. Gaano man kaayos ang iyong pagkain, pananamit, pamumuhay, pagsasaya, o gaano man kaginhawa ang iyong buhay, at gaano kalubos mo mang natutugunan ang iyong mga pagnanais, sa bandang huli, puro kahungkagan sa ibabaw ng kahungkagan. At ang resulta ay pagkawasak. Ito bang kaligayahang hinahangad ng mga walang pananampalataya ay tunay na kaligayahan? Ang totoo, hindi ito kaligayahan. Ito ay imahinasyon ng tao. Ito ay isang uri ng kasalaulaan. Ito ay isang landas kung saan nagiging salaula ang mga tao. Ang di umano'y kaligayahang hinahangad ng mga tao ay huwad. Ang totoo, ito ay pagdurusa. Hindi iyon isang layong dapat hangarin ng mga tao. At wala rin doon ang halaga ng buhay. Ang ilan sa mga pamamaraan at metodong ginagamit ni Satanas para gawing tiwali ang mga tao ay paghangarin silang mapalugod ang laman at magpasasa sa kahalayan bilang layon. Sa ganitong paraan, ginagawang manhid ni Satanas ang mga tao. Inaakit nito ang mga tao at ginagawang tiwali ang mga tao. Ipinaparamdam sa kanila na tila ba ito ang kaligayahan at inaakay silang habulin ang layong iyon. Naniniwala ang mga tao na ang makamtan ang mga bagay na iyon ay ang makamtan ang kaligayahan. Kaya ginagawa ng mga tao ang lahat ng kanilang makakaya para hangarin ang layong iyon. Ngunit pagkatapos nilang makamtan ito, hindi kaligayahan ang kanilang nararamdaman, kundi kahungkagan at pagdurusa. Pinatutunayan nito na hindi iyon ang tamang landas. Iyon ay daan patungo sa kamatayan. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang paghahangad ng kasiyahan ng laman ay paraan ni Satanas para gawing tiwali ang mga tao. Gumagamit si Satanas ng iba't ibang filosofiya para sa mga makamundong pakikitungo at maling kaisipan para ilihis at gawing tiwali ang mga tao. Tulad ng ang bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. Maigsi ang buhay, kaya magpakasaya habang kaya. At magpakasaya ka na ngayon, na nagiging dahilan para mamuhay ang mga tao ayon sa mga ideyang ito. At ginagawa na ituring nila ang paghahangad ng kasiyahan ng laman bilang kahulugan at halaga ng buhay at bilang layon ng buhay. Dahil dito ay hinahangad ng mga tao ang kaginhawahan at kasiyahan ng laman
at lalo pa silang nagiging mabisyo at napapariwara. At nawawala sa kanila ang wangis ng tao. Naisip ko kung paanong kahit nananampalataya ako sa Diyos at ginagampanan ang aking mga tungkulin sa iglesia, at hindi ako tulad ng mga walang pananampalatayang naghahangad ng pagkain, inumin at kasiyahan at nagpapakasasa sa kanilang laman. Ang mga lason, pilosopiya at batas ni Satanas ay malalim pa ring nakatanim sa puso ko. At ang aking mga kaisipan at pananaw ay katulad ng sa mga walang pananampalataya. Palagi kong iniisip na ang pisikal na ginhawa at kasiyahan ay kasing kahulugan ng kaligayahan. At ayaw kong magdusa o magbayad ng halaga sa anumang ginawa ko. Minsan, kapag maraming alalahanin sa aking mga tungkulin o mas nagiging abala ang gawain, nais kong humanap ng oras para ako ay magpahinga at huwag masyadong mapagod. Hindi ko na nga binusisi o nilutas ang mga malinaw na isyu sa gawain. Isinantabi ko ang mga tungkulin ko. Dahil dito, naantala ko ang pag-usad ng gawain ng hindi ko namamalayan. Tunay na mapanganib ito. Nang balikan ko ang panahong namumuhay ako sa kalagayan ng pagpapakasasa sa kaginhawahan, hindi ko isinaalang-alang kung paano tutuparin ang mga tungkulin ko o kung paano mapaluluguran ang Diyos. At kapag may mga bagay na dumarating, ang palagi kong unang iniisip ay kung magdurusa ba ang aking katawan o makakaranas ng labis na pagkapagod. Tunay ngang makasarili at kasuklam-suklam ako at wala man lang akong konsensya o katwiran. Minsan, kahit alam kong kailangan kong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos, patuloy pa rin akong nalilimitahan ng aking laman at ayaw kong magdusa o magbayad ng halaga. Sa kaibuturan, nakaramdam ako ng matinding paglaban at pagtutol sa katotohanan at sa mga positibong bagay. At pagdating sa mga gampaning kailangan kong gawin, palagi kong sinusubukang magpalusot para iwasan ang mga ito. Sa paggawa nito, ang katawan ko ay nakakahanap ng kaginhawahan at hindi nagdurusa. Pero sa huli, hindi ko nakakamit ang anumang katotohanan. Hindi ba't nagdadala ako ng labis na kapahamakan sa sarili ko? Sa pag-iisip nito, nagsimula akong magkaroon ng kaunting pagkaunawa sa mapanganib na mga kahihinatnan ng pagpapakasasa sa kaginhawahan. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mas maraming salita ng Diyos. Ang mga taong tunay na nananampalataya sa Diyos ay kusang loob na gumagampan ng kanilang mga tungkulin nang hindi kinakalkula ang sarili nilang mga pakinabang at kawalan. Ikaw man ay isang taong naghahangad sa katotohanan o hindi, dapat kang umasa sa iyong konsensya at katwiran at talagang magsikap kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin. Ano ang ibig sabihin ng talagang magsikap? Kung nasisiyahan ka na sa kaunting pagsisikap at pagdanas ng kaunting hirap ng katawan, ngunit hindi ka talaga seryoso at hindi mo hinahanap ang mga katotohanang prinsipyo sa paggampan ng iyong tungkulin, ito ay wala ng iba kundi pagiging pabasta-basta. Hindi ito tunay na pagsisikap. Ang susi sa talagang pagsisikap ay ibuhos mo ang puso mo roon. Matakot sa Diyos sa puso mo. Isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Labis na matakot na maghimagsik laban sa Diyos at masaktan ang puso ng Diyos. At maging handang dumanas ng anumang paghihirap para magampanan ang iyong tungkulin ng maayos at mapalugod ang Diyos. Kung mayroon kang ganitong mapagmahal sa Diyos na puso, magagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Kung walang takot sa Diyos sa puso mo, hindi ka magkakaroon ng pagpapahalaga sa pasanin o responsibilidad sa paggampan ng tungkulin mo. At hindi mo maiiwasang maging pabasta-basta at iraraos mo lang ang mga bagay-bagay. Nang walang nakakamit na anumang totoong mga resulta,
na hindi paggampan ng isang tungkulin. Kung tunay kang may nadaramang pasanin at pakiramdam mo ay pagsasagawa ng personal mong responsibilidad ang paggampan sa iyong tungkulin, na ikaw ay magiging hayop at hindi karapat-dapat na mamuhay kung hindi mo ginampanan ang tungkulin mo, at na maaari ka lang magkaroon ng malinaw na konsensya at maging karapat-dapat na matawag na isang tao kung gagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Kung mayroon kang nadaramang ganitong pasanin kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin, magagawa mo ang lahat ng masinop, na hanapin ang katotohanan at gawin ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo, at gampanan ang tungkulin mo ng maayos at bigyang lugod ang Diyos. Magiging karapat-dapat ka sa misyong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos at sa lahat ng isinakripisyo ng Diyos para sa iyo at sa kanyang mga ekspektasyon mula sa iyo. Ito ay tunay na pagsusumikap. Kahit papaano man lang, ang mga tao ng sambahayan ng Diyos ay mga tapat na tao. Sila ay mga taong mapagkakatiwalaan sa kanilang tungkulin, na kayang tanggapin ang ibinigay na gawain ng Diyos at na kayang gampanan ng deboto ang kanilang tungkulin. Kung ang mga tao ay walang tunay na pananalig, konsensya at katwiran, at kung wala silang pusong natatakot at nagpapasakop sa Diyos, hindi sila naaangkop na gumanap ng mga tungkulin. Kahit pag ginagampanan nila ang kanilang tungkulin, pabasta-basta nila itong ginagawa. Sila ay mga trabahador, mga taong hindi pa talaga nagsisi. Ang mga trabahador na tulad nito ay ititiwalag sa malaot madali. Tanging ang mga tapat na trabahador ang pananatilihin. Bagaman wala ng mga katotohanang realidad ang mga tapat na trabahador, may taglay silang konsensya at katwiran. Nagagampanan nila ang kanilang mga tungkulin ng taos-puso at pinahihintulutan sila ng Diyos na manatili. Iyong mga nagtataglay ng mga katotohanang realidad at iyong mga matunog na makapagpapatotoo sa Diyos ay kanyang mga tao, at pananatilihin din at dadalhin din sila sa kanyang kaharian. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na sa mga mata ng Diyos, tanging ang matatapat na taong taos-pusong gumagampan ng kanilang mga tungkulin ang mga tunay na tao ng sambahayan ng Diyos. Ang ganitong mga tao ay may pagpapahalaga sa responsibilidad para sa kanilang gawain at mapagkakatiwalaan. Hindi sila nasisiyahan sa pagpapakita lamang ng kaunting pagsisikap o paggawa ng wala sa loob. Sa halip, handa silang magdusa at magbayad ng halaga para matupad ang kanilang mga tungkulin. Ginagawa nila ito ng masigasig at hanggang sa makumpleto. Ito ang tunay na paggampan ng isang tao sa kanyang tungkulin. Mula sa mga salita ng Diyos, natagpuan ko ang isang landas ng pagsasagawa. Kailangan kong tratuhin ang mga tungkulin ko ng may matapat na puso. Kapag nais kong magdaya, umiwas sa gawain, at magpakasasa sa kaginhawahan habang ginagampanan ang mga tungkulin ko. Kailangan kong maghimagsik laban sa aking laman. Ilaan ang puso ko sa bawat usapin na may kaugnayan sa mga tungkulin ko. Maging metikuloso at tuparin ang mga responsibilidad ko. Sa paggawa nito ko lamang magagampanan ang mga tungkulin ko sa paraang naaayon sa mga layunin ng Diyos. Kaya, nagdasal ako sa Diyos. Diyos ko, sa paggampan sa aking mga tungkulin, palagi kong pinagbibigyan ang laman. Nabigo akong tuparin ang mga tungkulin ko at nabigo akong matugunan ang iyong mga layunin. Handa na akong magsisi sa iyo ngayon at tanggapin ang iyong pagsisiyasat. Isasagawa ko ang pagiging masigasig at responsable sa pagkumpleto ko ng bawat gampanin at tutuparin ko ang mga tungkulin ko gaya ng nararapat. Pagkatapos niyon, kapag ginagampanan ko ang mga tungkulin ko, pinagtutuunan ko ang pagsasagawa at pagpasok sa ganitong paraan. Naalala ko minsan, nagpadala sa akin ang mga kapatid ng 2 video na kailangang agad na suriin.
Isa sa mga video ay maraming issue at nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap para masuri. At hindi ko maiwasang muling magreklamo. Pero sa pagkakataong ito, napagtanto ko na isinasaalang-alang ko ang aking laman. Kaya agad akong nagdasal sa Diyos at naghimagsik laban sa aking sarili. Naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Kakaunti ang mga oportunidad sa ngayon para gumampan sa isang tungkulin. Kaya dapat mong sunggaban ang mga iyon kung kaya mo. Kapag naharap ka sa isang tungkulin, doon ka mismo dapat magsumikap. Doon mo dapat ialay ang sarili mo. Gugulin ang sarili mo para sa Diyos at doon mo kinakailangang magbayad ng halaga. Huwag kang maglihim, magkimkim ng anumang mga pakana, magbigay ng anumang palugit o maghanda ng malulusutan. Kung ikaw ay nagiging maluwag, mapagkalkula o tuso at nagpapakatamad, malamang na hindi maging maganda ang trabaho mo. Dumating sa akin ang isang agarang gampanin at ito mismo ang panahong kailangan kong maghimagsik laban sa aking laman at magbayad ng halaga. Dapat kong tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos, masigasig at responsableng tapusin ang gawaing ito at tuparin ang mga responsibilidad ko dahil ito lamang ang naaayon sa layunin ng Diyos. Kaya agad kong tinapos ang pagsusuri ng mga video. At pagkatapos, inasikaso ko ang ibang usapin. Kalaunan, nang maranasan ko ang katulad ng mga sitwasyon, gaya ng dati, sinadya kong patahimikin ang sarili ko sa harap ng Diyos at unahin ang mga tungkulin ko. Sa pagsasagawa sa ganitong paraan, nakaramdam ng kapayapaan ang puso ko at naging higit na makabuluhan ang mga tungkulin ko kaysa dati. Sa pagdanas ng ganitong mga sitwasyon, nakita ko sa wakas ang mga panganib at kahihinatnan ng pagpapakasasa sa kaginhawahan. At napagtanto ko rin na sa paggampan ng mga tungkulin, tanging sa pagkakaroon ng tunay na pagpapahalaga sa pasanin at sa pagiging handang magdusa at magbayad ng halaga, matutupad ng isang tao ang kanyang mga responsibilidad at tungkulin.